Aming Diyos, na buhay sa kamangyarihan sa lahat, ang aming po patuloy, na pagpupuri sa inyong dakilang pangalan, sa aming pagsangka, pagpupuri, yan tayo po ang aming mga puso pisipan. At aming pangalan ng dakilang pangalan, sa pagdiriwag namin ng inyong kapanganakan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa direction. Meron lyrics yan. Sige pa. Sige pa. Sige pa. There's a song in the air, there's a star in the sky, there's a mother in prayer, and a baby's low cry, and the star rains its part while the beautiful sing, for the manger of Bethlehem cradles a king. There's a tumult of joy o'er the wonderful birth, for the virgin sweet boy is the Lord of the earth. By the star rays its part while the beautiful sing, for the manger of Bethlehem cradles a king. In the light of that star lies the ages in birth, and the song from above. In the host of the nations, that Jesus is King. We rejoice in the light, and we echo the song that is now through the night from the heavenly throne. We shout to the loving evangelic ring, and we live in His cradle, our Savior and King. Sa unang linggo sa panahon ng Kapaskuhan, tayo ay patuloy na nagsasaya at nagdiriwang sa kaloob na bagong simula ng Diyos. Tunay nga na ang kanyang ama ay siya na rin nating ama, at hindi kailanman niya ikakahiya sa na ituring tayong mga kapatid niya. Ito ang sinabi niya sa kanyang ama: ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang mga ginawa mo, at aawit ako ng papuri sa iyo sa piling ng mga sumasamba sa iyo. Ay po lahat, Amen, Amen. Purihin ang Diyos magpakailanman. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng iyong pagpapala na aming natanggap
hanggang sa huling linggong ito ng Disyembre. Sa oras na ito ng aming pagsamba, aming hinihiling ang iyong pangunguna. At ang banal mong Espiritu nawa, kami ay samahan at ng tunay na lumahayag ang pagpupulit pagpapasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong walang sawang patnubay sa amin. Manatili ka sa bawat isa at kami ay magpapatuloy sa paglilingkod sa iyo sa gitna man ng mga hamon ng aming haharapin. Alam namin na ikaw ang gagabay sa bawat isa sa amin. Magpapatuloy ang aming pananalig sa iyo, Diyos, aming makapangyarihan sa lahat, dahil alam namin kami ay hindi ninyo pababayaan hanggang wakas. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, ang Mesiyas. Amen. Pinapaalala tayo lagi ng Panginoon sa ating mga kilos at luha. Na lagi natin sa isip ang pagpapakumbaba dahil ito ang tanging paraan na ating manghihayag ang nilalaman ng ating puso at damdamin. Ating isiwalat sa Panginoon ang ating mga nagawang kasalanan, buksan natin ang ating mga puso sa Kanya. Iyuko ang mga ulo sa Kanyang harapan at bigkasin sa ating mga bibig ang paghingi ng kapatawaran. Marami tayo nagagawang kamalian na lagi nating pinapalitan. Kaya sa oras nito, baguhin natin ang ating mga buhay at magpasakop sa Diyos. Ating umpisan ngayon ang ating mga nagawang kapalagan na hinaan laban sa ating Diyos at sa ating kapwa. Magkaroon po tayo ng sandali ng matahimik na pananalangin at ating ihiyap ng lahat nito sa Kanyang hanggan. What shall we speak too late to rest on where we stop is sleeping? Whom angels greet with that sweet wash.
who shepherds Lord and angels sing. Haste, haste to bring in Lord the day, the Son of Mary. While I see such sweetest day, where walks and death are feeding, good Christian King, run for keeping. Yes, this is Christ the King, whom shepherds Lord and angels sing. Haste, haste to bring in Lord the day, the Son of Mary. Ganito ang sinabi sa Hebreo, si Jesus ang naglilinis ng ating mga kasalanan at ang kanyang Ama ay siya rin nating Ama. Kaya hindi niya kinakahiya na ituring tayong mga kapatid niya. Ito ang sinabi sa kanya ng Ama, ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang mga ginawa mo at aawat ako ng papuri sa iyo sa piling ng mga sumasamba sa iyo. Sinabi rin niya, magtitiwala ako sa Diyos. Kaya, lubos tayo magtiwala sa ating Panginoon Diyos na ang ating mga kasalanan ay pinatawag na. Pinaligan natin, padaligan natin ang kanyang mga salita. At dahil siya ay maawain at tapat, at tanging siya lamang ang makapagpapatawad sa ating mga kasalanan, mananang tayo sa mga salitang ito at tanggapin natin ang kapayapaang kaloob ng Panginoon. Bayan ng Diyos, ating pong tinanggap ang kanyang kapatawaran. Ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos ay kapayapaan. Amen. Tayo lahat ay tumayo. Magbatian, magkamayan, habang inawit po natin ang kumukuti-kutita. Kumukuti-kutita, kumukusi-kusila, ganyan lang yung lahat ng mga bumilya. Kikinat-kinat, kukulak-kulak, kinalaruan at yung mga mata. Kumukuti-kutita, kumukusi-kusila, ganyan lang ulap ng mga bibig. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, walahan ng parang bitbit, iba't ibang palagay. Ating isabing sa puno, buhusan ng mga kulay, at makaan ng mga regalo. Pahitibok-tibok, yung sumisinok-sinok, yung nagmalundo sa sabiki. Pupulupot-pupot, paikot ng paikot, purunahan ng palakak. Big-big, nagdahapa ng candy, libong eses at guhitan, habang lalong dumarami, regalo mo'y nagdagan. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, nagmalundo sa sabihin. Pupulupot-lupot, paikot ng paikot, purunahan ng palaraw. Bit-bit, dagdagan mo ba ng candy? Ribon, esposesa, guhitan,
Kita, bumubusi-busina, ganyan ang oras ng mga bigling. Tumilibok-ibok, sumisinok-sinok, unahan pa ng palaraw, bituin. Palapaw ko natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Merry Christmas! Kamusta po ang inyong mga pagdiriwang ng Kapaskuhan? Marami bang handa ng Pasko? Wala na, naubos na. Tayo pinagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa umaga nito sa presensya ng bawat isa kahit na tayo ay naging abala sa paghahanda. No? Nakakapagod din po, ano? Pero salamat sa Diyos, ang Diyos pa rin po ang patuloy na nagbibigay na kalakasan sa bawat isa sa atin. Una pong pabalita ay yung ating bulaklak na maganda. Nandito po sa harapan ay kaloob ng ating sister Maris Dasig. Maraming salamat, Sister Maris, sa napakaganda na bulaklak na ito sa ating altar. Tapos po, tayo po mamayang hapon ay pupunta sa Pasay City Youth Home, alas 3 po ng hapon, para dalawin po natin at bigyan ng kaunti kasiyahan ng mga bata sa Pasay City Youth Home. Sa ngayon po ay merong 18 bata doon at sana ay mabigyan natin sila ng kaunti kasiyahan din po ngayong Pasko. Ano po? 18 children. So, magkita-kita po tayo mamayang hapon, alas 3, at tayo po sabay-sabay na pupunta doon sa may City Hall. And then, patuloy pa rin po ang ating gawain. Ating pong binabati ang mga may kaarawan ngayong December. Sa December 30 po ay si Sister Micah Garcia, at sa December 31 naman ay si Sister Mary Joy Umbao. Awitan po natin sila at lahat po ng mga nagdiwang ng kaarawan ngayong December. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang hati sa iyong pagsilang, Diyos ang siyang magpala ng mahabang buhay. Yan. Maraming pong salamat. At welcome po sa ating mga kapatid na nandito ngayon. Maraming salamat po sa inyo. At kung meron po tayong pabalita, ang ating pong midweek prayer meeting ay ginaganap natin tuwing Miyerkules ng gabi, alas 7, and Bible study. Magpo-post po ang inyong lingkod sa ating group chat na mga schedule kung sino po ang mga leaders. At sana ho, pag kayo ay napakiusapan at napakisuyuan kung maging leader, ay automatic oo agad. Kasi po, tayo ay maliliit lamang na iglesia, lahat po dito ay nagiging leader, okay, ng ating mga gawain. So, ayan ho, ay magpo-post po tayo ng ating balita para sa January midweek prayer meeting and Bible study. And then, ang ating po koro ay palagi po tayong nagpa-practice din after church. Maraming salamat din sa ating koro. Napakaganda po ng ating music, no? Ano ito? A Night of Music. Noong, kailan yung nangyari? Basta noong December 21. Ayan. Palagpakan naman po natin ang koro. Talaga mo naman kahit na tayo ay busy, no? Naglaan po ang mga koro ng oras para mag-ensayo. At si Isa, malayo pa ang pinanggalingan, pumupunta dito sa church para kasama natin sa choir. Thank you, Isa. Thank you din po, Ate Ine, ang ating choir director sa
Okay. Meron pa po ba tayong pabalita? Ang ating pong Children's Sunday School ay every Sunday, alas 9 po ng umaga. At gagawin na ho natin itong monthly teachers para hindi na ho papalit-palit. Ano? Ganon din po ang gagawin natin sa Sunday School. Nag-usap na po kami ng mga elders with the approval of pastor na lahat po ng mga elders ang siya mamumuna sa ating Sunday School. So, for the whole month po siya. Ngayon, meron mga hindi inaasahang pagkakataon, halimbawa may nararamdaman o hindi nakarating po dito sa simbahan, automatic po yan na kami pong Board of Christian Educators ang papalit doon sa hindi nakarating na leader. Kaya po, ang ating kapatid na Sister Venus at si Sister Nerissa, ayan. Tayo po tatlo ang inaasahan na mag-aalalay sa ating mga kapatid. Ayan. So, ang ating pa pong ibang pabalita, meron pa po ba mula sa ating konsilyo? Yes. Merry Christmas po. Sorry, walang boses. Ang hirap. Pero po, kailangan kong ipahatid itong balita dahil po, please, sa January 4, ay kung sino po yung nasa group chat, akin po na itong ibinalita, magkakaroon po tayo ng referendum. Sister Thea, ano po yung referendum? Ito po ay confirmation ng congregation para po sa renewal ng kontrata ng ating administrative pastor who is able to give their votes. Ito po yung ating mga official members. So, nag-usap po ang Church Workers Volunteer Committee ng UCCP Pasay. We will do this on a secret ballot. Sabi po, bakit? Kasi po, just to give respect po sa ano po ang magiging desisyon ng bawat individual. So, amin pong hinihiling nawa po sa unang linggo ng January 24 sa taong 2026, tayo po lahat ay kompleto at para po mapagdesisyonan at makumpirma ang bagong kontrata na ibinigay ng konferensya para kay Reverend Henry Eduartes sa taong 2026 to 2028. Ang konsilyo po ay hindi na po sasama sa pagboto dahil po nakapagbigay na po kami ng pasya sa Settlement Committee noong nakaraang October 31. So, ang presensya po ng bawat isa, lalo na ang official members ng UCCP Pasay, ay importante po sa araw na ito. Salamat po. Isama po natin ito sa panalangin. Mapaalang umaga po mga kapatid. Merry Christmas! Tayo po ay nasa huling linggo sa buwan ng Disyembre. Subalit tayo po ay naliliwang naman ng unang linggo matapos ng Kapaskuhan o first Sunday after Christmas sa ating po liturgical calendar. Napakarami po tayong dapat ipagpasalamat sa buwan ng Disyembre. Unang-una po dyan, yung mga naging gawain po natin sa ating konferensya. Ang mga CROs Christmas Fellowship, ang UCO, si WAUCM, at kasalukuyan naman po ginagawa ang Christmas Camp ng ating mga kabataan. Ganun din po, ay nagpapasalamat po tayo sa mga local activities naman po natin. Isa po dyan, yung ating ginawang Night of Music na nakarang linggo, bilang bahagi po ng ating preparasyon sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ginawa po natin yan bilang unang gabi ng simbang gabi. Ano? At nagpapasalamat po tayo sa ating koro, of course, sa pamumuno po ng ating kapatid na Ime at kapatid na Harvey. Maraming salamat sa inyong dedication. And of course, sa ating choir, sa ating po CYF na nag-aaligin po ng kanta, at sa technical team, ano po, at sa lahat po ng nanalangin. Yung po mga dumalo, syempre yung mga nanonood. Kung hindi po kayo nanonood, hindi ko magiging matagumpay yung ating gawain ngayon. Ano? So maraming salamat po sa inyo pagpalayan po kayo ng Panginoon. Pangalawa po, ang mga naging speakers po natin noong second and third night ng simbang gabi. Kasama po dyan
ng kapatid na ang ating LM Venus Enero. Ganun din po ang ating kapatid na Malu de los Reyes. Palakpakan naman po natin sila sa mga sa Panginoon. Sila po po ang prepare ng ating mga merienda para po sa ating simbang gabi. Sa pangunguna po ng ating kapatid na Becca, at ng CROs po natin. Thank you very much po. Para sa po. And, nung nakaraang December 24 naman po, matapos ng ating pananambahan sa bisperas ng simbang ng ating simba, nagkaroon po tayo ng Christmas fellowship sa ating pong church. So, salamat din po sa lahat ng nakibahagi. Nawa po ay naging mabunga at naging masaya po yung ating fellowship last December 24. Papalain po tayo ng ating Panginoon. Katulad po ng nabanggit ng ating kapatid na Thea, sa darating po na linggo, sa susunod na linggo, ay isama niyo po sa panalangin ang inyong lingkod. Nang sa ngayon po ay hindi na natin kailangan kumuha pa ng reliever. Tama po yun. Yung ating magiging pagpapasya ay sa pamagitan ng secret bank. Usually po kasi mga kapatid, kapag ang magagawa ay subject for renewal at yung tinatawag po nating referendum, hindi mo na yan nag-service. Pero dahil unang linggo po ng taon, mayroon naman po mawala ang inyong lingkod. So, dahil ito po ang lingkod, tama po yun, para ho hindi maging awkward o hindi maging maging balance po yung eksena, yung sitwasyon. Gagawin po natin yan through prayerful vote. Mananalangin muna tayo, and then ikakas po natin yung ating pagboto. Yan po ay bahagi na yan ng pagkukonfirma. Confirmation po, batay po dun sa council action ng ating konsilyo. So, ipanalangin po natin yan mga kapatid. So, naigin po nung binanggit ng ating kapatid na Grace, so ipanalangin po natin yung gagawing pagdalaw ng ating church mamaya doon sa Pasay City Youth Home. So, alas 3 po yan ang hapon. At in advance, maraming salamat po sa ating mga kapatid na magiging kabahagi po nito. Of course, kailangan po natin ng inyong panalangin at ang inyong suporta para po maging mabunga ang natulang gawain. Muli po, ipapawaman ninyo po kung ang hindi nakakarating ng inyong lingkod mamaya. Well, after po right away ng ating service, mabalik po ako ng Pampanga. Doon po sa Angeles naman ako pupunta para po mag-asal. Mag-isang po natin kabataan natin po. So, 4 o'clock po yung wedding mamaya. So, sama niyo rin po ako sa inyong panalangin. At bukas na po, ikakasal ang ating mga kapatid na Jerome at Christian. So, sama ko natin sa panalangin ng kanilang preparasyon. At paghahanda, naman po ay maging mabunga ang kanilang pag-isang meeting. Alas 9 po ito ng umaga bukas dun po sa UCCP Laur, sa Nueva Ecija. And sa December 31 naman po, ay ating idaraos ang ating bisperas ng bagong taon na pananambahan. Last year po, ginawa po natin ito ng alas 5 ng hapon. Pero dahil i-adjust po natin yung oras para po makapag-prepare tayo ng ating bawat isa po sa pagsalubong sa bagong taon. Gagawin na po natin ito ng alas 10 ng umaga. Okay? So, paalala po yan, ha? So, darating na, ilan po yan? Thursday? Tama po ba? Thursday? Wednesday. Wednesday na. Tapos na po yan. Hindi po ating ano lang. Wala na. Sige. Yung ating pong bisperas ng bagong taon is December 31, 31, alas 10 po na umaga. Okay po Kita po tayo dito sa December 31, alas 10 na umaga. So patuloy pa rin natin kasama sa panalangin ang iba po mga kapatid natin ng mga may karamdaman, ng mga puwing ng Diyos, sa bawat isa, yung mga walang buwas sa suyan, yung mga may trangkaso, puso-puso po ngayon talaga yung mga kapatid. So nawa po ang kagalingan mula sa ating Panginoon ang siyang sumahatin.
At mamaya po, mariningan po natin ng tanging awit ang ating kapatid na Kenneth Hardy sa ating pong paglilingkod na ito. No? So, God bless po sa iyo, kapatid na Kenneth. Meron pa ba tayong mga pabalita pa? So, sa ibang mga ano po natin, salamat po nakasama muli namin sa gawain ng pagsamba. No? Kay Mother Nana, sino po ba yung mga... Si Kuya Fredo, welcome muli. Ang tagal natin hindi nakita ang Kuya Fredo. Okay. Madalas daw po siya ngayon sa hacienda niya doon sa Bataan. Wow, ha? So, God bless po sa iyo. At of course, sa bawat isang po na kasama po natin sa umagang dito po natin ng Panginoon. Kung wala na po, tayo lahat ay tumayo bilang tanggal ng pagbasa at paggalang sa ating po mga batayang talata mula po sa lahat ng lumatipan at sa bago po. Ang una pong pagbasa ay matatagpuan natin sa Isaiah 63:7-9, ang kabutihan ng Panginoon. Ihayag ko ang pag-ibig ng Panginoon. Pupurihin ko siya sa lahat ng kanyang ginawa sa atin. Napakarami ng ginawa niya sa atin na mga mamamayan ng Israel dahil sa laki ng kanyang awa at pag-ibig. Sinabi ng Panginoon, totoo ngang sila ang aking mga mamamayan. Sila'y mga anak kong hindi magtataksil sa akin. Kung kaya, iniligtas niya sila. Sa lahat ng kanilang pagdadalamhati, nagdadalamhati rin siya. At iniligtas niya sila sa pamamagitan ng anghel na nagpapahayag ng kanyang presensya. Dahil sa pag-ibig niya at awa, iniligtas niya sila. Noong una pa man, inalagaan niya sila sa lahat ng araw. Ang salita ng Diyos, salamat sa Panginoon. Tayo naman po ay dadako sa ating sagutang pagbasa mula sa awit 148. Purihin ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga nasa langit. Purihin niyo siya, kayong lahat ng kanyang anghel na hukbo niya sa langit. Purihin ninyo siya, araw, buwan at mga bituin. Lahat ng nilalang ay magpuri sa Panginoon. Sa kanyang utos, silang lahat ay nalikha. Inilagay niya sila sa kanilang kinalalagyan at mananatili roon magpakailanman ayon sa kanyang utos sa kanila. Panginoon, kayong mga hari, mga pinuno, mga tagapamahala, at lahat ng tao sa mundo, mga kabataan, matatanda, at mga bata. Lahat po tayo? Lahat ay magpuri sa Panginoon dahil siya'y dakila sa lahat, at ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa lahat ng nasa langit at lupa. Pinalakas niya at pinararangalan ang kanyang mga tapat na mamamayan, ang Israel na kanyang pinakamamahal. Purihin ang Panginoon. Nanagiging po tayo ng tayo sa pagbasa sa Ebanghelyo. At atin pong matutungayan ng ating Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus ayon kay Mateo. Sa kabanatang 2, versikulo 13 hanggang 23. Gospel of Matthew, chapter 2, verses 13 to 23. Nang makaalis na ang mga taong galing sa silangan, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. At sinabi ng anghel sa kanya, bumangon at dalhin ang bata at ang kanyang ina sa Ehipto. Doon muna kayo, hanggat hindi ko sinasabing bumalik kayo. Dahil hinahanap ni Herodes ang sanggol para patayin.
Kaya, nung gabi rin yun, umalis papuntang Ehipto si Jose, kasama ang bata at ang ina nitong si Maria. At nanatili sila roon hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko mula sa Ehipto ang aking anak." Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nininang siya ng mga taong galing sa silangan. Kaya inutos niyang patayin ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa mga lugar sa paligid nito. Mula 2 taong gulang pababa, sapagkat ayon sa nalaman niya sa mga taong galing sa silangan, 2 taon na ang nakalipas mula nang una nilang makita ang bituin. Sa ginawang kalupitan ni Herodes, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. May narinig na iyakan at malakas na pananghoy sa Rama. Iniiyakan ni Raquel ang pagkamatay ng kanyang mga anak at ayaw niyang magpaaliw dahil patay na ang mga ito. Nang mamatay na si Herodes, ang anghel ng Panginoon ay muli napapakita sa panaginip ni Jose doon sa Ehipto. At sinabi nito sa kanya, "Bumangon ka at iuwi na ang mga bata at ang kanyang ina sa bayan ng Israel. Dahil patay na ang mga natatangka sa buhay ng bata." Kaya, bumangon si Jose at dinala ang mag-ina pauwi sa Israel. Pero nang malaman ni Jose na si Archelaus ang naghahari sa Judea, kapalitan naman itong si Herodes, natakot siyang pumunta roon. Binalaan siya muli ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Kaya, tumuloy siya sa lalawigan ng Galilea at namilaan sila sa bayan ng Nazaret. Kaya, natupad ang sinabi ng mga propeta na tatawagin ng Kristo na Nazareno. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang lahat ng kasulatan ay iyong inasihan. Ang iyong ang pinapay sa aming iyalan. Sabagkat mo'y nasupunan ang kakluktuhanan. Nagtutuwid sa asal at pumapatduhan. Makakaupo na po ang katungan. Dahil po ang ating koro ay mukhang lahat ay apektado ang mga boses, pagpasensyahan niyo na ho, impromptu ako kakanta para sa Panginoon. Ayan. So, nag-usap kami yung Brother Harvey, sabi niya, anong tutugtugin ko? Sabi ko, makakapela na lang ako. Lakas na loob, ano? Anyway, para pa sa Panginoon, dapat masaya tayo kasi Pasko, no? Sa totoo lang, wala akong maisip na kanta, pero siguro,
pasensya na kayo, pero let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. The season may we never forget, the love we have for Jesus. Let us be the one who guides us as we on a new year start. And may the spirit of Christmas be always in our heart. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. The season may we never forget, the love we have for Jesus. May the season one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Merry Christmas po! Purihin ang ating Panginoong Diyos. Ngayon po ay manalangin, Panginoon, sa ating pong pag-inilay, ang inyong buhay, ang salita, ang inyong pangalan ng aming tanghal, sa aming pag-alaala sa inyong dakilang kapanganakan. At patuloy namin, Panginoon, na yun ito sa aming mga buhay, wala ngayon sa masusunod na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Talagang dumarating po ang ganyang punto na pumapalya ang ating mga boses. Subalit, hindi mo mapipigilan ang pagdiriwang ng Pasko sapagkat pinanganak na po ang ating tagapagligtas. Purihin po natin ang Panginoon at palapakan. Ito po yung nais natin bigyan din ng pansin na meron tayong mga human limitations. Pero meron pong pagkasi ang ating Diyos through the divine intervention. At hindi mo natin napigilan ang kapaskuhan sa pagdiriwang ito, anuman ang ating sinapit sa nakalipas na yugto ng ating buhay. Kumusta po ang ating mga Pasko, mga kapatid? Masaya naman po at makabuluhan? Salamat sa Diyos. At ito po yung ating nais na bigyan din ng tuon. Na ang pagdiriwang ng Pasko ay isang paraan natin upang pagtibayin natin ang ating pananampalataya. Sa nakalipas po na mga linggo, simpang gabi, nakita po natin at naringgan ang iba't ibang mga mensahe ng buhay. Sa kung paano po natin pinagdiriwang at pinagdiwang ang Kapaskuhan. At ang araw po ito, mula po hanggang sa Enero, ay tinatawag po natin Christmas tide o panahon ng Kapaskuhan. At mula po sa tinatawag nating kulay lila o purple, na liturgical color, tayo po ay nagbago mula po sa kulay lila patungo sa kulay puti. Na kung saan ang ating pong binibigyan ng pansin ang pagkahari ng Diyos ng ating Panginoon sa Kristo sa ating mga buhay. Gusto ko pong balikan ang kwento ng Pasko sa isang kabanata ito. Wala po nung nakaraang mga buwan at linggo, nakita po natin yung glory ng kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo. Yung tagumpay ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang pagdatal sa mundo ito. Pero gusto ko pong tingnan ang kwento at ebanghelyo natin binasa sa umagang ito sa isang perspektiba o sa isang bahagi ng kanyang kwento. Alam niyo po, tayong mga Pilipino ay mahilig sa kwento. Kaya nga may tinatawag po mga kwentong barbero. Alam niyo, sa mga remote provinces po natin, ang pastime ng mga tao ay kwentuhan. No? Which is meron po mga positibo at negatibong implikasyon. Positibo, dahil ating pong nabibigyan ng daan yung tinatawag nating interaction. Yung ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Sa pamamagitan po kasi ng kwentuhan, nakikilala natin kung sino yung ating kausap at meron pong nabubuong mensahe. So para sa negatibong aspeto naman, yung kwento ito, pwede nyo madagdagan
pwedeng mabawasan. Halimbawa po, yung kwento na ikaw ay bumili sa palengke ng Cartimar ng 2 mansanas. Pwede mong madagdagan yan. Pwede mong makarating sa iba, pumunta ka ng Cartimar, bumili ng 2 mansanas, at nadagdagan ng ubas, at pumunta ka sa McDonald's. So, ang mga kwento po ay masasabi mo natin minsan takwal, minsan ay hindi. Nadadagdagan na lang, depende sa bias o intention ng tagapagpahayag. At ang kwento po mga kapatid ay napaka-common, hindi lamang po sa ating community, kundi maging sa ating church. Meron na agad tayong balita. Pag may nag-chat na sa'yo, anong balita? Anong ibig sabihin nun? Ano ang latest? Ano ang latest sa ating simbahan? So, depende po yan sa mag-i-interpret. Good news ba yan o hindi? Yan ba ay may katotohanan, factual o hindi? Still, is sa kwento. At tayo po, naanggap po natin yan bilang mga Pilipino Kristiyano. Ang kwento po na tinatawag nating Pasko ay depende sa kung sino po yung nag-interpreta at kung ano po yung talata na ating binasa. Sa ating mong binasang talata po mula po sa Ebanghelyo, ay talagang kakaiba po ang presentasyon dito ng kwento ng Pasko. Sapagat masasabi po natin na medyo morbid, weirdo, at violente. Bakit po? Unang-una, nakita po natin ang isang eksena na merong isang leader sa katauhan ni Herodes na meron pong puso sa tinatawag po natin karahasan. At meron po siyang tinatawag na sakit sa pag-iisip. Balikan po natin yung mag-backtrack muna tayo bago po itong ating gospel. Kung naalala niyo po ang mga pantas mula po sa silangan, ay dumaan bilang courtesy call kay Hari Herodes. Actually, nag-usap po sila. Ang tanong po ni Hari Herodes, sabihin niyo sa akin kung saan yung ipinanganak ng sanggol para mabigyan ko siya ng pagpupugay at para mabisita ko siya. Nalala niyo po yan? Yung kwentong yun? Pero behind that, sinasabi po natin na intention ni Hari Herodes na dalawin ng Panginoong Jesus, hindi po yun ang tunay niyang pakay. Gusto niyang malaman kung nasaan yung nababalitaan niya, hari at tagapagligtas na ipapanganak. Sapagkat siya po ay nabaliw na at nagkaroon na ng insecurity sa kanyang sarili. Nagkaroon na po ng threat. Sabi niya para sa kanya, sino ba itong Jesus na ito na ipapanganak, na papalit sa akin? Kasi balitang balita na po. At merong propesiya pa si Propeta Isaías. Kaya siya po ay talaga namang takot na takot at abala-mabala sa paghahanap kung nasaan na ba talaga itong Jesus na ito. So sabi niya sa mga pantas, sabihin niyo sa akin, para naman makapag-alay ako ng pagsamba sa Kanya at pagkilala. Pero dahil po sa sugo ng Diyos, sa pamamagitan ng mga anghel, binalaan din ang naturang mga pantas. At dito po sinimulan yung ating pong gospel, yung ating ebanghelyo. Nag-intervene agad ang mensahero ng Diyos, ang mga anghel, na meron pong malaking role sa kwento ng Pasko. Magmula po doon sa pag-conceive ni Maria sa ating Panginoong Kristo, hanggang ipinanganak ang ating Panginoong Jesus, ay narito muli ang intervention ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga mensahero. Sabi po ng mga scholar, mga kapatid, ang mga anghel daw po ay may iba't ibang mga levels. Ano? Dito po sa ating talata, hindi po ito yung mga common angels na merong pakpak,
na maaamong mukha. Pag sinabi mo natin mga angel na pinapadala ng Diyos as a messenger, they are also a warrior. Mga mandirigma po ito ng mga anghel, mga kapatid. So, ang kanya pong build, maaari pong mga 8 foot o 8 feet ang kanyang taas, malaking katawan, hindi maputi, pwede pong dark ang kanyang complexion, at maaari ka talagang matakot. Kasi mga mandirigma sila eh. Meron bang warrior na papayat ka? So ngayon po tinignan ng ating mga scholar ito nagpadala ng mensahe kay Jose. At binalaan po sila. At sabi po ng anghel sa kanya, bumangon at dalhin ng bata at ang kanyang ina sa Ehipto. Doon muna kayo hanggat hindi ko sinasabing bumalik kayo. Dahil hinahanap ni Herodes ang sanggol para, patayin. So nag-resort po si Hari Herodes sa kanyang pagpapasya na patayin si Jesus. Sapagkat para sa kanya banta ang ating Panginoon Kristo. Kaya nung gabi ninyo, sabi ko sa ating talata, umalis papuntang Ehipto si Jose, kasama ang bata at ang ina nitong si Maria. Ngayon, tingnan po natin yung kalagayan ni Jose at Maria at ang ating Panginoon Jesus. Merong banta sa buhay ng ating Panginoon. And yet, kinover sila ng ating Diyos sa pamamagitan ng mensahero. Pero kung ating pong titingnan muli sa isang perspektiba ang kwentong ito, hindi po ito pangkaraniwan sa isang anak ng Diyos. Alam niyo po, kapanganakan ng Panginoon talaga talagang hindi pangkaraniwan eh. Dapat normally, escorted ng Panginoon, di ba? VIP ang anak ka ng Diyos eh. Una-una, dapat ipanganak ka sa mamahaling ospital. Hindi lang sa public hospital o lying-in clinic. Pero higit pa ho sa tinatawag po nating simplicity ng kapanganakan ng Panginoon, makikita natin yung kanyang kadakilaan. At ito dapat guarded siya ng mga anghel. Pero bakit hinayaan ng Diyos naman na siya ay makaranas ng pagbabanta? Yan ay upang makita muli sa pananaw ni Jose at Maria ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa Diyos. Sa pagtalima sa kalooban ng Diyos sa gitna ng mga banta at mapanghamang kalagayan na kanilang hinaharap. Ito po yung makikita natin dito, isang pamilyang maglilingkod pa rin sa Diyos sa gitna ng mga mapanghamang kalagayan. At bakit hindi humiling si Jose na Panginoon doon sa anghel, no? Pwede naman niya siya mag-request eh. Pwede ho ba, escortan niyo na lang kami? Kaya gawin ng Diyos yun. Kaya niya magpadala ng mga warriors ng anghel. Pero bakit hinayaan niya ng ating Panginoon Jesus ay maging helpless during that time? Sapagkat ipinakita dito ng pamilya ay bumubuo ng isang konsepto ng proteksyon para sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa ating mga kapatid na Romano Katoliko, ang pagdiriwang ng araw na ito ay natawag nilang the Feast of the Holy Family. At yung tinatawag kong Niños Innocentes. Nakita po natin dito na ang isang tagapagligtas ay dumatal sa pamamagitan din ng isang pamilya. At walang kamali-mali si Jesus nun. Pwede naman sana siya maging Superman. Alam niyo sa Superman, no? Everyday lumalaki eh. Napanood niyo ba yung pelikula niya? Yun po yung common kay Superman. Everyday lumalaki po siya. Mula nung baby siya, sa ikalawang araw, one year old na itsura niya. Sa third day,
10-year-old na itsura niya sa 4th day, binata na siya. Pero bakit hindi po nangyari na sa ating Panginoon sa Kristo? Sapagkat hinayaan ng ating Panginoon na siya ay sumailalim sa panahon ng tao na kanyang paglilingkuran. Hindi niya ginawang magic yun. Nanatiling sanggol ang ating Panginoon sa Kristo sapagkat hinayaan niyang manguna ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Jose at Maria at maunawa ni Jose at Maria ang tunay na pagtalima at pagsunod sa ating Diyos. Sa ating Panginoon sa kabila ng pagbabanta sa kanilang buhay. Nanay pa rin at namungo ang tinatawag nating pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. And take note mga kapatid, hindi mo nakipag-bargain dito si Jose. Sumunod siya sa kalooban ng Diyos na kinakailangan nilang maranasan ito. Alam niyo po mga kapatid, sa aming buhay bilang isang iglesia, bilang pamilya ng komunidad, tayo po may kanya-kanya mga struggles sa loob ng bahay, no? Sino po ba ang isang Kristiyanong pamilya na hindi nakakaranas ng mga challenges? Lahat po tayo meron. May iba't ibang level lang. May iba't ibang konteksto. Even sa mga mag-asawa, hindi po lahat yan okay. At hindi po pagdiriwang ng Pasko, hindi tayo laging celebrating agad. Hindi lagi pong tagumpay agad. Kailangan muna natin dumaan sa mga mapanghamong sitwasyon. At mula mo doon sa mga mapanghamong sitwasyon na yun, makikita natin ang mensahe ng pagtatalo ng ating Mesiyas. Nakasama natin ang Diyos. Sumunod po mga kapatid, magmula po sa Ehipto, ay dinalaan uli sila ng anghel na huwag muna kayong umalis dyan sapagkat nangyari na nga po yung tinatawag natin Niños Inocentes Massacre. Dahil sa kabaliwan po ni Haring Herodes na maaari siyang palitan, pinagpapatay niya ang mga sanggol 2 years old pababa para lamang masatisfy niya ang kanyang sarili na wala na si Jesus. Imagine ang paraan ng leader na ito ng pagpatay. Nangyari na pala noon pa man. Sa Peking War on Drugs ng daming Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngalan ni Kian de los Santos na isang matinong mag-aaral na naging biktima ng extrajudicial killing. Sa dami ng mga libo-libong pamilya, ng mga Pilipinong pamilya na nakaranas po ng pagpatay na ito. Para nakikita ko po ang nangyari sa mga panahon niyon. Kung paano rin binobomba ng Israel ang Gaza. At iba pang uri ng digmaan natin po nararanasan sa kabi-kabilang bahagi ng ating bansa. Hindi po nawawala ang kulturang ito ng karahasan. Nang tanging solusyon na lang, patayin ka na lang. Naniniwala po ko sa sinasabi ng aklat ng mga ngaral na there is time to kill. Sabi naman po yun, no? There's a time for war. Nangyayari po yan, mga kapatid. May panahon talaga ng pagpatay. Pero dapat po nakaugat ang pagpatay sa kalooban pa rin ng Diyos, sa katotohanan. Hindi sa tinatawag natin fabricated na uri ng justisya. Hindi tayo napagkamalan lang kita na ikaw ay isang grand personality, patay ka na. At kailanman mga kapatid, hindi magiging solusyon ang pagpatay. Pinatay ni Herodes ang mga inosenteng bata, pero umusbong pa rin po ang tagapagligtas. Dahil pinakita po ng ating Panginoong Jesus ng kanyang kapanganakan
ay hindi maghuhugat sa karahasan, kundi mas mangingibabaw siya bilang prinsipe ng kapayapaan. Bilang isang Diyos na nagkatawang tao, na kung saan ay kanyang isa sa pamuhay ang dakilang kahulugan ng pag-ibig. Mga kapatid, sa umagang ito, hindi po naging madali ang naging buhay, pamilya ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi po naging easy na kwento ito. May pinanganak po siya, tinanggap natin ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, hindi. Lumanas muna siya at nakaranas po ng matitinding mga dagok at hamon ng buhay. Subalit mas nanaig ang kalooban ng Diyos na ating masumpungan ang dakilang tagapagligtas. Sa ating pong mga minamahal na pamilya na bumubuo sa iglesia nito, alam niyo po, marami pa tayong kakaharaping mga challenges. At ang kwento po ng Pasko ay pagkatagumpay. Napagaman tayo po ay makaranas man ng mga hamon pampamilya, magtatagumpay pa rin po ang ating Mesiyas. At sa muli, siya pa rin ang magiging pangunahin sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Muli po, isang makabuluhan na pagdatal at kapaskuhan sa ating lahat. Manatili po tayong nagkakaisa sa diwa ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pag-asa at higit sa lahat pananampalataya. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ating pong mapapakinggan ay tanging awit kaya po sa ating kapatid na Hema. Hello. Pasensya po wala akong boses. May sa ko na.
Sa oras na ito ng pagkakaloob, buong puso nating inalay ang ating buhay dahil ang lahat ng ating tinatangkilik ay galing lahat sa Diyos na siyang tagapagkaloob ng lahat sa buhay natin. Ating ipagkaloob ang ating talento at oras upang magamit ito sa lahat ng mga gawain ng ating iglesia, lalo higit ang yaman na ipinagkatiwala sa atin upang maipagpatuloy ang misyon ni Kristo para sa sanglibutan at lubusang maganap ang pagbabago na kanyang minimiti sa ating mga anak niya. Gawin natin ngayon ang pagkakaloob. Hindi po natin ang pag-awit ang formulang gobyerno. Diyos namin tagapagkaloob, kami ay lubos na napapasalamat sa lahat ng iyong mga biyaya aming natanggap. Marapat lamang ito ay aming ibalik sa iyo bilang tugon sa aming pasasalamat. Nawa ang mga alay nito ay magamit sa lahat ng pangangailangan ng iyong iglesia upang may panaganap ang lalo ang iyong misyon dito sa lupa. Higit upang pagpalay, Panginoon, ang ating mga bumukal sa puso ng kaloob. Ito ang aming dalangin aglayan pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God, we thank you for the churches that are sanctuary here, that give safety, love, and refuge to the ones who live in fear. For our neighbors, God, are suffering, and they yearning to be free. We give thanks for all the places that give hospitality. Christ, we thank you for your welcome that keeps walls and borders down, that gives hope to people free, that helps churches stand their ground.
For our neighbors Lord are asking, and they're wondering what we'll do. May our churches give them welcome, so we welcome you. By your Spirit, give us courage. By your Spirit, keep us strong. May we focus on your mercy. May we sing your justice song. For our neighbors are your children, so prepare us, God, to be safe and welcome sanctuaries in your new community. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos, salamat po sa linggo ito, sa araw nito na pinagalaw sa amin. Na kami, sa nakarang araw, ay nadiwang ng sama-sama upang alalahanin ang inyong pagsilang at pagdatalos ng mundo ito. Sa iba't ibang paraan, ang mga caroling, ang mga kantata, ang mga pagsasalo, ang pagbabahagi ng mga pagpapala, ang mga handog na aming inialay sa isa't isa. At higit sa lahat, ang aming pagsamba at pagpupuri sa inyo. O Panginoon, batid namin na hindi naging madali ang inyong pagdadalos ng mundo ito. Kung paano ang aming inalala ang kwento, isang kwento ng Pasko, na kung saan kayo ang Diyos ay pinagbantaan, napatayin ng leader na si Herodes. Sa kung paano siya ay nagkaroon ng sakit sa pag-iisip. At sa kung paano tinignan niya kayo bilang banta sa kanyang buhay. Tunay nga, Panginoon, na ang inyong sinukli at inyong binalik ay hindi ang karahasan, kundi patuloy niyo pa rin ibinigay ang dakilang pag-ibig na mula sa inyong Diyos naman. Ang dakilang biyaya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ibalik din ang pag-ibig sa mga taong nakagawa ng mga masasama at nakagawa ng pagkakamali sa amin. Naibalik namin, O Diyos, na may pag-ibig, pagpapatawad at pagtanggap ang lahat ng ito sa mga taong hindi katanggap-tanggap at kaibig-ibig sa amin. Tunay nga, Panginoon, na kayo ang dakilang halimbawa ng pag-ibig na ito. Sapagkat hindi ninyo binigyan ng daan ng karahasan. Hindi ninyo binigyan ng daan ng paghihiganti. Ang pagtatanim ng sama ng loob. Ang panunumbat o iba pang mga bagay, Panginoon, na makapagpapasira ng aming ugnayan at relasyon. Samantalang kayo, O Diyos, na hindi ganawa na maganda ang kabutihan ang inyong pinalik at isinukli sa bawat isa sa amin. Napakabuti niyo, O aming Panginoon. Kaya ito po ang aming pinagdiriwag sa mga oras na ito at ipinagpapasalamat na merong Jesus na sumilang sa mundo ito upang maging katuparan ng dakilang pag-ibig na mula sa Diyos Ama. Panginoon, maging halimbawa nawa ang bawat isa sa amin. Sabot ng aming makakaya. Panginoon, hindi namin makakaya ang lahat ng ito nang hindi ninyo kami aalalayan at tutulungan, Panginoon. At sa pamamagitan din ng inyong banal na Espiritu, bigyan niyo po kami ng pagkakataon na gawin ang nararapat para sa buhay nito at para sa aming gawain at paglilingkod. Panginoon, inaalala namin kung paano ang mga inosenteng sanggol ay nakaranas ng karahasan at kalupitan sa mga nangyayari pong digmaan sa aming paligid, sa aming bayan, maging sa ibang bansa. Sa mga kapatid namin na mga refugees, dulot po ng iba't ibang forma ng digmaan ay amin sila inaalala at ipinapadalangin sa mga oras nito, Panginoon. Nawa ay matuldukan na ang iba't ibang forma ng karahasan at digmaan sa aming mundo. At sa aming Panginoon, kayo ang maghari.
Kayo na prinsipe ng kapayapaan. Kayo na Diyos ng pag-ibig at Diyos ng kaayusan. Kayo, Panginoon, ang manguna at mangusap sa aming mga puso. At nang sa gayon, kami ay makaiwas at tumalikod sa anumang forma ng karahasan, ng pagkakapi, at iba pang mga bagay, O Diyos, na hindi ninyo nais na kaloob para sa amin. Panginoon, ituloy niyo rin po sa amin na magtiwala sa inyo sa lahat ng oras at panahon. Sa kung paano si Jose at Maria, sa kabila ng mapanghamong kalagayan na kanilang inaharap, ay nanatiling tapat sa inyo. Nanatiling sumunod sa inyo, Panginoon, sa kabila man ng pagbabanta sa kanilang buhay, nanindigan sila para sa inyong pangalan, O aming Diyos. At ito po ang aming pinaninindigan sa oras nito. Sapagkat ang pagdiriwang ng Pasko ay paninindigan para sa inyo na aming Panginoon at tagapagligtas sa aming Panginoon. Panginoon, marami pa po kami kakaharaping mga hamon ng buhay. Lalo tigit sa iglesia nito. Maaaring kami magbugat mag-agang-agang sa kung paano kami makakaraos sa isang buwan namin mga pangangailangan. Subalit, Panginoon, kailanman ay hindi ninyo pinabayaan ang iglesia nito. Pinatunayan ninyo na kailanman hindi ninyo pababayaan ang inyong mga anak at mga lingkod sa kabilangan ng mga hamon na aming kinaharapan nito. Nag-agang-agang kami, O Diyos, patawarin niyo po kami. Subalit namin po pinagtitibay sa mga oras na ito na sapagkat kayo ang Diyos ni Emmanuel, kailanman na hindi kayo magpupulang. Kailanman, Panginoon, hindi niyo pababayaan ang inyong mga anak. Mga lingkod, Panginoon, malapit po kami muli sa oras ito. Bigyan niyo po kami ng katatagan at kalakasan. Wala po kami ibang lakas na bigay habang po aming Diyos. Huwag niyo po kami hayaan ng manghina at pagkos ang mga paghihinang ito, Panginoon, ay aming maging katatagan, aming lakas sa pangalap namin sa buhay at pagkikot. Huwag niyo po hayaan, Panginoon, na mag-agang-agaw at magduda ang mga anak sa lakong iglesia ito. At aming palipatunayan, Panginoon, na kayo'y aming kasama, na kayo'y aming kapinig sa lahat ng oras at ito ng aming buhay. Huwag niyo po kami hayaan, Panginoon, na maghinawa sa paglilingkod at bagkus itong aming paglakas na kami, Panginoon, ay magpatuloy sa gawain ng paglilingkod. Panginoon, ang araw kong ito ay tagumpay namin sapagkat kayo ang Diyos na aming kasama. Ano man ang aming sabihin, Panginoon, maglilingkod pa rin kami sa inyo. Magtitiwala pa rin kami sa inyo. At patuloy po kami susunod sa inyong kalooban. Ano man ang maging pagbabata sa aming mga buhay o aming Panginoon, panghahawakan namin ang inyong mabuting balita ng kaligtasan. Panghahawakan namin ang inyong pangako na hindi talang sa amin. Nakita ng Panginoon na hindi na kami iniiwan at pamamayaan. At ito po ang aming pinagtitibay sa mga oras dito. Ito po ang aming ikinagagalak. At ito po ang aming panghahawakan pa sa mga susunod na panahon ng ating buhay. Panginoon, lipuin niyo po ang inyong mapagpalang kamay. Ang aming mga kapatid na nakaranas ngayon ng karamdaman ng pisikal. Kami po ay patuloy na magtiwala sa inyo, ang Diyos, na kami ay harap sa buhay nito, taglay ang kagalingan mula sa inyo. Sapagkat kayo ang Diyos na nagpapagaling at nagpapalakasan ng karamdaman. Huwag itong hayaan, Panginoon, na maghina ng inyong anak at mga lingkod at maging hadlang ang mga pisikal namin mga limitasyon upang kayo'y aming paglingkuran at pasalamatan. Panginoon, sa oras nito, aming din pinapapasalamat ang aming mga kapatid na nagdiwang at magdiliwang ng kanilang kahaman. Salamat po sa biyaya ng buhay na inyong pinagkalap sa aming Panginoon. Ang biyaya nito ay aming pinakahawakan at ang mahawakan pa sa mga susunod na panahon. Panginoon, aming pinadalangin ang nalalapit na paglipat ng taon ng 2025 patungong 2026.
Punong-puno, O Diyos, ng hamon ang bawat isa sa amin na inaharap namin sa personal na buhay, sa aming bayan, sa aming iglesia, sa aming pamilya at iba pa. Subalit pinangahawakan namin, Panginoon, ang aming liwanag na magiging taglay at gabay ng bawat isa sa amin sa pagtahak sa masusunod na hamon ng buhay. Panginoon, pag-isay niyo po ulit kami. Salamat sa inyong pag-asa na Diyos na inyong iginawag ang inyong bugtong na anak upang ang sino sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming pagsama at panalangin ng may tanging pasasalamat. Sa tanging makapangyarihan ng aming Panginoon at Tagapagligtas, Mesos na si Yesu Cristo. Amen. Ang hamon ng bagong kalagayan ay dumarating na at sa takdang panahon, ito ay ating mararanasan. Subalit, manalo tayong lagi sa pangako ng Panginoon Diyos na hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Magpatuloy tayong lahat sa pananalig sa Kanya at lagi kumasa sa kanyang magpapala sa ating umayo tayo sa pananampalataya ito at maging handa sa mga pagbabagong darating. Umayo tayo may pag-asa at kapayapaan sa puso upang makamta natin ang galak at pag-ibig sa puso at sa buong buhay natin na dala ng aming tagapagligtas. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.